Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Peanut Gallery Media Network. Medyo malungkot pong balita para sa ating mga ka-DDS. Yung kalagayan ni Tatay Digong doon sa Netherlands. Now, as supporters gathered outside the International Criminal Court, Vice President Sara Duterte acknowledged Filipinos in The Hague who showed up on a difficult day for her family. Her message came after the ICC ruled that former President Rodrigo Duterte is fit to participate in pre-trial proceedings, allowing his case to move forward. Yan po yung masamang balita. Pwede daw mag-stand trial ang ating Tatay Digong. Ang inaasahan sana natin, magdesisyon ang pre-trial chamber na not fit for trial. Pag ganon, dahil nga sa edad niya ay di uwi ng ating Tatay Digong. Okay. The ICC pre-trial chamber 1 rejected the defense claim that the former president was unfit to stand trial due to alleged cognitive impairment. With that decision, the court cleared the way for the next stage of proceedings in the crimes against humanity case. Speaking to supporters, the vice president said she did not discuss the ruling with her father during her visit, noting that she is not allowed to talk to him about the case. Instead, she thanked Filipinos who came to the detention facility, saying their presence provided moral support amid what she described as unfavorable news. She added that her father's lawyer, who entered the detention unit that day, would be able to relay the show of support. Duterte said her conversation with her father focused on recent maritime incidents, which led them to reflect on life's uncertainty. The ICC has scheduled the confirmation of charges hearing for February 23. Rodrigo Duterte has been detained at the ICC's Kabininjing prison since March 11 last year. So, ang unang schedule ng confirmation hearing sana ni Tatay Digong, September 23, pag hindi ako nagkakamali hindi natuloy yon dahil may motion ang mga abogado ni Tatay Digong na huwag mo nang ituloy dahil ang aming kliyente mahina na ang kanyang cognitive, yung pag-intindi dahil may edad na, kalimutan na. So, unfit for trial. Ayan, so, dininig yung motion. Ngayon, may decision na fit for trial ang ating Tatay Digong. So, medyo malungkot, but to me, may masaya rin. Malungkot dahil kung unfit for trial sana, makakauwi ng ating Tatay Digong. So, ngayon, dahil fit for trial siya, tuloy. Bakit? Good news din. Kasi, ibig sabihin, ano pa siya? Kahit may edad na, maganda pa rin ang pag-iisip, kaya pa rin niyang kasi in-examine siya ng mga medical experts. Kasi kung mahina ng kalagayan ng Pangulo, yung depressed, yung nalulungkot, basta, sa tingin ko, dahil fit for trial siya, malakas pa rin ang ating Tatay Digong. Yung health niya is still okay. So, good news po yan. Anyway, laban lang. Kapit lang tayo mga ka-DDS. There will always be a day of reckoning, sabi nga ni Tatay Digong. Parang ang buhay, gulong ng palad. So, hintayin natin ang 2028.
pag nagpresidente ng ating VP Sara 2028, palagay ko may milagrong gagawin ng Diyos. Dalangin ko na sana maka-uwi na, panalo na ang kaso ni Tatay Digong sa 2028. Makauwi siya na buhay. May perfect timing palagi ang Panginoon. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Suportahan natin ang mga Duterte kay dito sa Pilipinas. Grabing mga paninira nila sa mga Duterte. Example, sa Senado. Yung mga biktima kuno sa EGK, yung mga biktima sa War on Polvoron, museum kuno, nandun na sa Senado. Dinisplay na. So parang pagbibigay parangal, sabi ni Congressman Pulong, sa mga heroes of EJK. Pinaparangalan nila yung mga biktima kuno ng EJK. Kaya lang, ang mga biktima naman ng mga adiktos, yung mga inosenteng civilian nga masamang nangyari. Wala lang. Ilan lang yung mga biktima na sinasabi nila. Kakaunti na nga, doon sa balik tayo sa ICC. Kakaunti ang mga testigo nila. Kaya ang ICC, prosecution, humihingi na kung pwedeng mag-apply ang mga testigo sa Pilipinas, lalo na ang mga pulis, mag-apply pa para magtestigo. Mabuti na lang, nireject ng korte. Hindi na pwede. Madidelay ang proceedings. Kakaunti ang kanilang testigo. If my computation is right, nasa 15 katestigo lang ang natanggap. Nasaan yung 30,000 kuno na biktima? Tapos 15 lang ang testigo. Kaya may pag-asa pa tayo. Hintay lang. Panalangin lang natin yung health ng ating Tatay Digong na makayanan niya. Para makauwi siya ng buhay. Kahit 80 plus na siya, okay lang. May mga 90 plus pa nga. Nung, kailan ba yun? 2 years ago, may nakilala ko, naglalakad. Naglalakad din ako. Sir, how old are you? Sabi ko, kasi sa US ito. I'm 96. Wow! 96. Naglalakad pa rin. Walang So, sana mahahaba pa ang buhay ang ating minamahal na Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano na yung mga yero nga ipangatag sa mga tao. So, muna ni silang anti ang matagaan. Ang matagaan, salamat kaayo. Sobra salamat sa pinasukan. Ako di. Muna ni mga yero lansang. Ade! Ade! Yan na si Pamela. Banakakilaman. Sambayang kiri mata na. Ura dangkon. Kan ura kay mga edkarista. Lain So, daghan-daghan gyud ang matagaan diri og yero. Ay kagwait akyatin mo. Ang namo natin nga makabalay na gid mi. Oo, so pila na dai na nanay mong edad? Sa sinta inwibi. 69 ka na. So makabalay na gyud ka. Gusto pa ko nga magbag og balay. Oo. Kay karaan na kay imong balay. Alang. Sumula na ka.
Yasad si Auntie matagaan po ni Gero. Salamat kaayo sa Salamat, yatag salamat sa among nila. asin. Makabalay na gyud ko kay dugay na ko nangandoy nga makakaugaling kog balay di ko mag-ipon sa akong mga anak. Kabalay na gyud ko daghan gyud kay salamat sa mga tawo nga gihatag sa amo sa Ginoo nga may magka Tas ano ipinabuhi pa Hatag sa sa- ila Mm-mm. para Si Ate Sad matagaan og Gero. Sa ang ako makasulti, salamat kayo sa nagatag ani kay makarefer ko sa akong balay kay nakabalik ko sa uno. So hinatunta nga daghang pag-ayo ang matagaan nila o ginabang kay daghan nangalipay nga katawan sa nga karon nga Pasko. sobra among Salamat kalipay. kayo kay Dako kayo ang among kalipay nga Tatay natagaan. Sad. Mao na na among kinagdako nga pinaskuhan. Dalat ka nagpasalamat para number 1 ako sunod. Ade mader. Mm. Kaya doon ko na rin